Sa chapter 1053 ay tumaas ng 3 billion bellies ang bounty ni Luffy from 1.5 billion bellies. Pero considering ng lahat ng mga nagawa niya at sa kung sino ang tinalo niya sa Wano Arc, parang di tugma ang naging bounty niya dito. Recently nga ay may na-accomplish si Monkey D. Luffy na para maging karapat dapat siyang makilala sa buong at bawat sulok ng mundo ng One Piece. Sa mga naging aksyon at sa kanyang bagong kapangyarihan ay nagawa niyang mag-isang pabagsakin si Kaido na dekada ng naghaharing Emperor of the Sea sa New World. Na-awaken na rin ni Luffy ang totoong abilidad ng kanyang Devil Fruit para hirangin siyang bagong Joy Boy. Naging bagong Emperor of the Sea si Luffy dahil sa kanyang lakas, impluensya at titulo, na kung pinagsama-sama ang mga factors na to ay tumaas nga dapat ng husto ang naging bounty ni Luffy, but instead ay napakababa ng naging bounty niya sa pagkatapos ng digmaan sa Wano kumpara sa mga inaasahan nating mga One Piece fans. Magmula 1.5 billion bellies ay tumaas ang bounty ni Luffy into 3 billion bellies lang after nilang magwagi sa naging digmaan sa Wano. Di lang nga ito mababa kumpara kay Kaido na may 4.6 billion bellies. Pareho din sila ng bounty nila Trafalgar Law at Eustace Kid na may tig 3 billion bellies na bounty. Considering na tinalo nga ni Luffy si Kaido ng 1-on-1, habang sina Law at Kid naman ay tinalo nila si Big Mom ng 2-on-1, na kung iisipin medyo unfair ito sa side ni Luffy. Una sa lahat, intindihin muna natin kung ba't nararapat lang ng may mas mataas na bounty si Luffy. Si Luffy at ng kanyang pirate crew lang naman ang sentro sa Ninja Pirate Mink Samurai Alliance na responsable sa pagpabagsak sa majority ng mga powerhouses ng Beast Pirates, kung saan ilang dekada na nilang ginagawang kuta ang bansang Wano para sa kanilang mga operasyon, pero nagawa pa rin silang pataubin ng ating mga bida. At ang mas malaking pagkatalo sa mga Beast Pirates ay ang pagkatalo mismo ng kanilang leader na si Kaido, ang tinaguriang strongest creature in the world, na kung di nga siya napatumba ni Luffy, baliwala lang kahit natalo pa ng alyansa ang lahat ng mga subordinates ni Kaido. Napakadali lang para kay Kaido na balagbagin ang lahat ng sa side ng alyansa, lalo na't nanghihina na rin sila dahil sa walang pahingang pakikipaglaban. Kaya napaka-crucial ng pagbigay ng final blow ni Luffy kay Kaido para mapabagsak ito ng tuluyan, na naging daan para magtagumpay ang naging raid ng alyansa sa Onigashima. Dahil sa nakita naman natin between chapter 1043 at 1044 na kung di nga na-awake ni Luffy ang kanyang Devil Fruit at makapag-transform sa kanyang Gear 5, ay paniguradong nabalagbag na ni Kaido ang lahat ng alyansa, na kahit sina Law at Kid nga ay parang nawalan din ng pag-asa nang sabihin ni Kaido dito na patay na si Luffy. Aside dito, nasama ding napabagsak si Big Mom sa raid ng Onigashima. At dahil sa pagkatalo nilang dalawa ni Kaido, ay magkakaroon ng napakalaking pagbabago sa balance of power sa mundo ng One Piece, na kahit di si Luffy ang direktang may responsable sa pagpabagsak kay Big Mom, ay may naging parte din siya dito, at kaalyado niya rin nga ang nagpabagsak dito kay Big Mom, na mas nagpapakita na kung gaano kalaki ang impluensya ni Luffy sa naging digmaan dito sa Wano. At ang pinaka-importanteng bagay na magdedetermine sa dapat na naging bounty ni Luffy ay ang kanyang mythical Zoan Devil Fruit na Hito-Hito no Mi Model Nika. Na-realize na rin nga natin itong pambihirang lakas na tinataglay ng Devil Fruit ni Luffy at nakakapag-transform siya sa form na Sun God Nika, na masasabi na rin nating officially na siya ang reincarnation ni Joy Boy. Dahil dito, si Luffy na nga ang greatest threat sa world government. Considering nag-effort pang palitan ng world government ang totoong pangalan nitong Devil Fruit ni Luffy. As a result, kinlassify nila ito bilang Paramecia type Devil Fruit, bilang Gomu Gomu no Mi. Sinabi din nga ng mga Gorosei na it is allegedly the most ridiculous power in the world, na i-a-assume na rin nating si Luffy ang may pinakamalakas na Devil Fruit sa ngayon. So parang di nga talaga sapat ang 3 billion bellies para sa lahat ng mga na-accomplish ni Luffy recently. Tinalo niya ang Emperor na si Kaido na may 4.6 billion bellies, na kung talagang ang nasurpass na ni Luffy si Kaido ay dapat marerepresenta na ito sa kanyang bounty ngayon, na dapat nga ay mas malapit sa naging bounty ni Kaido or mas mataas pa kesa sa 4.6 billion bellies. Balikan muna natin ang mga naging bounty ni Luffy at sa kung ilan ang mga tinaas nito. Unang bounty ni Luffy sa mga panahong to ay siya ang may pinakamataas na bounty sa East Blue. Notably, tinalo niya dito sina Buggy, Kuro,
Don Krieg at Arlong. At dahil dito ay pinatungan siya ng 30 million bellies na mas mataas kesa sa tinalo niya na si Arlong na may 20 million bellies. Pangalawang bounty ni Luffy. Ginulo ni Luffy ang balance ng 3 great powers sa pagtalo niya kay Crocodile na isang Shichibukai sa mga panahong to. At dito na rin nga nagsimulang mapukaw ang atensyon ng world government kay Luffy. May 81 million na bounty si Crocodile dito. At 100 million bellies naman ang naging bounty ni Luffy pagkatapos niyang talunin si Crocodile. Third bounty ni Luffy. Pinasok ng Straw Hat Pirates ang Enies Lobby para iligtas si Robin. At dito ay tinalo nila ang mga miyembro ng CP9. Pinabagsak ni Luffy si Blueno at si Rob Lucci ng CP9. At sa mga panahong ito din ay kinonsidera na ng world government na malaking threat sa kanila sina Luffy at ng Straw Hat Pirates. Pinatungan nila si Luffy ng 300 million bellies na bounty dito. So ito na rin mga men ang isa sa mga factors na magdedetermine ng bounty ng isang individual, na di lang nagbabase sa kung gaano kalakas ang combat power at abilities, pati na rin sa kung ano ang dala nilang threat sa world government. Fourth bounty ni Luffy. Nilamog ni Luffy ang pagmumukha ng isang Celestial Dragon. Pinasok niya ang Impel Down. Pumunta din siya sa Marineford War na nagdulot ng mas malaking kaguluhan dito. At pinatungan si Luffy ng 400 million bellies na bounty. Fifth bounty ni Luffy. Kasama si Law ay tinalo nila Luffy ang Don Quixote Pirates. Pinatungan si Luffy ng 500 million bellies na bounty. Pagkatapos niyang pabagsakin si Doflamingo na may frozen bounty na 340 million bellies. Pang-anim na bounty ni Luffy. Pinasok nila Luffy ang Whole Cake Island ni Big Mom. At pinatumba niya dito ang dalawang Sweet General ng Big Mom Pirates na sina Charlotte Cracker na may 860 million bellies at Charlotte Katakuri na may 1 billion bellies na bounty. Then pinatungan si Luffy ng 1.5 billion bellies dito. Mapapansin nga natin na mas mataas lagi ang mga naging bounty ni Luffy kaysa sa mga tinalo niya. Di tulad sa ikapitong bounty niya ngayon. Nakikita natin na parang kulang or di tama ang naging bounty ni Luffy dahil sa parehas din nga sila ng naging bounty nila Law at Kid, kung saan mag-isa ngang tinalo ni Luffy si Kaido, habang sina Kid at Law naman ay nagtulungan pa para talunin si Big Mom. At dahil sa ideyang to, kahit papaano, dapat lang na mas mataas ang naging bounty ni Luffy kina Law at Kid. So ba't nga ba 3 billion bellies lang ang naging bounty ni Luffy? Ang unang posibleng dahilan nga dyan, itong naging bounty ni Luffy ay isang refleksyon sa kung ano ang tanging nalalaman ng buong mundo sa nangyari sa Wano. Since close pa rin ang borders ng Wano hanggang ngayon, ay nagiging limited lang ang mga impormasyon patungkol sa totoong nangyari sa loob ng Wano. At ang tanging bagay na nakikita ng mga tao sa labas ng Wano ay itong pagkabagsak ng dalawang emperor sa mga kamay ng tatlong miyembro ng Worst Generation, na instead of nalaman nila dapat na mag-isang pinatumba ni Luffy si Kaido, habang si Kid at Law naman ay nagtulungan pa para matalo si Big Mom. Itong kakulangan ng mga impormasyon patungkol sa kung ano ang totoong nangyari sa naging digmaan sa Wano ang dahilan kung ba't nakikitang pantay-pantay lang ang tatlong pirate captains na responsable sa pagkatalo nitong mga emperor, na kung titignan ang mga naging bounty nitong tatlong pirate captains na may tig 3 billion bellies, parang napakababa naman ito kumpara sa mga tinalo nilang mga emperors na si Big Mom na mayroong 4.388 billion bellies, habang si Kaido naman ay may 4.611 billion bellies. At kung pinagsama itong bounty nitong dalawang emperor ay magkakaroon sila ng total of 8.999 billion, approximately 9 billion bellies. So dahil nga sa kakulangan ng impormasyon, binase na lang nila ang bounty nitong tatlong pirate captains sa kanilang pagiging allies. Meaning, pantay-pantay lang sila. Nakita din natin yan nung nagalit si Law kay Luffy nang sinabi niya na dapat daw allies must stand equals. So ang total worth ng bounty nila Kaido at Big Mom na 9 billion bellies ay unequally divided na lang into 3. Kaya may tig 3 billion bellies na bounty sina Luffy, Law at Kid. Another factor sa kung ba't 3 billion lang ang naging bounty ni Luffy at di ito masyadong tumaas kahit na tinalo niyang mag-isa si Kaido, dahil sa gustong itago ng world government sa buong mundo ang pagkatao ni Luffy at gaano siya kaimportante. May capabilities na si Luffy na makapagpabagsak ng isang emperor. Inheritor din siya ng Will of D. At ang pinaka-importanteng bagay
ay tinataglay niya ang mythical Zoan Devil Fruit na Hito Hito no Mi Model Nika na nagsasuggest na si Luffy ang susunod na Joy Boy. Kaya pag itinaas pa ng world government ang bounty ni Luffy, parang mas dadagdag lang ito sa mga proof at mas lalo siyang mapapansin sa buong mundo. Dahil sa nakita din nga natin sa chapter 1053 na natataranta na ang mga Gorosei nang makita nila itong letrato ni Luffy sa kanyang wanted poster na nasa kanyang Gear 5 form pa. Dineman din nila na alisin ang initial D sa kanyang pangalan. So masasabi natin na napaka-important figure nitong si Joy Boy dati na ngayon na-reincarnate as si Luffy. At kung may nakakaalala man kay Joy Boy at nalaman nilang nagbalik na siya as si Luffy, siguradong magkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Magiging symbol of freedom si Luffy, which mai-inspire at ma-encourage niya ang lahat ng may gustong lumaban sa world government. So kung mangyayari man ang bagay na ito, ay paniguradong matatapos na itong pagpapanggap ng mga Celestial Dragon bilang mga Panginoon at literal na babagsak ang world government. Kaya ganito na lang itong ginawang hakbang ng world government para maitago ang pagbabalik ni Joy Boy na si Luffy sa mundo ng One Piece. Gayunpaman, mataas na rin ang 3 billion bellies na bounty para kay Luffy. Di lang nga ito doble sa nakaraang bounty niya. Nasakto na rin ito para matawag siyang Emperor. Comparing kay Blackbeard na may 2.2 billion bellies na bounty lang. Pero kung di lang binase sa pagiging allies ni Luffy, kina Law at Kid, at ayaw ng world government na mag-stand out si Luffy, ay probably mas mataas pa kesa sa bounty ni Kaido itong naging bounty ni Luffy ngayon, considering ng lahat ng kanyang accomplishment at parte sa pagpabagsak sa dalawang emperors sa Wano. Tinataglay din nga niya ang pinakamalakas na Devil Fruit sa ngayon. Andyan pa ang inaasahan nating isla ng Elbaf at ang paghanap sa final road Poneglyph na malalampasan kaya ni Luffy ang naging bounty ng hari ng mga pirata na si Roger. Another thing mga men sa naging bounty dapat ni Luffy na kung matatandaan nyo, nang matalo ni Luffy si Gecko Moria ay itinago din ito ng world government dahil sa ayaw na nilang mapahiya na nagawang pabagsakin ni Luffy ang dalawang warlords nila during that time. Una ay si Crocodile, then si Moria, na sa mga panahong ito ay may 320 million bellies na frozen bounty si Moria, habang si Luffy naman ay may 300 million. Na kung tumaas nga ang bounty ni Luffy, ay sa tingin ko aabot ito ng 350 million. At siya dapat ang may pinakamataas na bounty sa worst generation at hindi si Eustace Captain Kidd. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan. So kung nagustuhan nyo man ang ating video, ay pabor po na wag sanang kakalimutang mag-iwan ng like sa atin. At pakihampas na rin ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga One Piece at iba pang anime content natin. At sobrang laking tulong na rin po niyan sa ating channel. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, mga men.